Ang Sky Ranch Tagaytay ay opisyal na nagbukas sa publiko noong taong 2013 upang maging isa sa mga pangunahing destinasyon ng libangan sa Timog Luzon. Ang proyektong ito ay tinayo sa isang stratehikong lote na may lawak na 5 hektarya sa kahabaan ng Tagaytay-Nasugbu Highway, Barangay Caybagal South, Tagaytay City, Cavite. Bago na itatag ang amusement park na ito, ang malawak na lupain ay bahagi ng komersyal na ari-arian ng SM Land na isang kilalang sangay ng SM Investment Corporation. Sa paglipas ng panahon, ang pamamahal at pagmamayari ng parke ay sama sa operasyon ng SM Prime Holdings Incorporated na siyang pangunahing kumpanya ng real estate at retail sa Pilipinas. Ang pagpapasimula ng proyektong ito ay nagugat sa layunin ng pamunuan ng SM Prime Holdings Incorporated na palawakin ang kanilang portfolio sa labas ng tradisyonal na shopping mall business. Ang tunay na tagapagtatag at utak sa likod ng paglago ng buong SM Group ay ang yumaong bilyonaryo na si Henry C. Sr. Ang pagsisimula ng Sky Ranch Tagaytay sinagawa sa pamamagitan ng paglalagay ng mga modernong amusement rides na inangkat mula pa sa iba't ibang bansa. Ang pinakatampok na atraksyon sa pagbubukas nito noong taong 2013 ay ang Sky Eye, isang dambuhalang Ferris wheel na may taas na 63 meters at mayroong 32 na gondolas. Ang pagpapatakbo ng mga rides at laro sa loob ng parke ay pinagkatiwala sa SM Family Entertainment Center Incorporated na siyang eksperto sa pamamahala ng mga pampublikong libangan ng pamilyang C. Sa kasalukuyan, ang opisyal na may-ari ng buong pasilidad at lupain ng Sky Ranch Tagaytay ay ang SM Prime Holdings Incorporated na pinamumunuan ng mga tagapagmana ni Henry C. Sr. Mula na magsimula ang opisyal na operasyon nito noong taong 2013, ang parke ay naging paksa ng iba't ibang uri ng pampublikong issue, diskusyon at mga kontrobersya na nakaapekto sa lokal na komunidad at sa kapaligiran. Ang isa sa mga pangunahing pambabatikos na madalas na ibinabato ng mga lokal na residente, motorista at mga biyahero ay ang matinding pagsisikip ng trapiko na idinudulot ng operasyon ng parke sa kahabaan ng Tagaytay-Nasugbu Highway lalo na sa tuwing katapusan ng linggo, mga holidays at panahon ng bakasyon. Ang pagdagsa ng daan-daang sasakyan na sabay-sabay na pumapasok sa limitadong parking space ng amusement park ay nagre-resulta sa napakahabang pila ng mga sasakyan na umaabot sa ilang kilometro ang haba na nagiging sanhi ng pagkaantala sa biyahe ng mga taong patungo sa iba't ibang bahagi ng Cavite at Batangas. Bukod sa suliranin ng trapiko, nakaranas din ang parke ng isang napakatinding dagok mula sa kalikasan noong taong 2020 nang maganap ang mapaminsalang pagputok ng Bulkang Taal. Ang buong pasilidad, kabilang ang mga rides at open spaces ay nabalot na makapal at mabigat na abong bulkan na naging sanhi ng pansamantalang pagsasara ng parke upang masuri ang kaligtasan ng mga struktura, kable at mga makinarya. Bagamat mabilis nakapagsagawa ng clearing operations ang pamunuan at nakapagbukas muli sa publiko noong ding taong iyon, ang pinsalang idinulot sa lokal na turismo at ang takot ng mga tao sa posibleng mas malaking pagputok ay nag-iwan ng matagalang epekto sa bilang ng mga bumibisita. Ang usapin ukol sa kaligtasan ng lokasyon ay muling naging sentro ng talakayan sa pagitan ng mga eksperto sa bulkan at ng mga tagapamahala ng negosyo sa lungsod. Maraming motorista ang nagrereklamo na ang kanilang oras sa biyahe na dodoble dahil sa kawalan ng maayos na traffic management plan mula sa pamunuan ng amusement park. Kasunod na matinding pinsala na idinulot ng pagsabog ng bulkan, ayon sa mga pampublikong pagsusuri at komento ng mga bisita sa mga kilalang travel platforms tulad ng TripAdvisor, maraming taong nagpahayag ng kanilang mga matinding pagkadismaya sa maruruming palikuran, kawalan ng sapat na supply ng tubig, at tila kawalan ng maayos na pagme-maintenance sa ilang mga pampublikong pasilidad. May mga seryoso rin po na ang mga bumibisita hinggil sa mataas na singil sa entrance fee at sa bawat individual na rides na hindi na umano katumbas ng kalidad ng karanasan ng kanilang nakukuha, lalo na kapag ang ilang pangunahing atraksyon ay biglang isinasara para sa pagkukumpuni sa mismong araw ng kanilang pagbisita. Ang mga negatibong komentong ito ay mabilis na kumalat sa internet na nagbigay ng hindi magandang impresyon sa mga potensyal na bagong bisita na nagbabalak pa lamang pumunta sa lungsod. Ang mga ganitong uri ng pampublikong puna ay nagpapakita na ang mga makabagong bisita ay mas partikular na sa ngayon sa kalinisan at halaga ng kanilang perang ginagastos. Sa mga nakalipas na buwan, maraming usap-usapan at mga espekulasyon ang kumalat sa iba't ibang social media platforms na nagpapahiwatig na malapit ng permanenteng magsarang Sky Ranch Tagaytay dahil sa di umano'y tuloy ang pagkaunti ng mga taong bumibisita rito araw-araw. Batay sa masusing pagsusuri sa mga lehitimong ulat ng pananalapi ng SM Prime Holdings Incorporated at sa mga opisyal na pahayag ng lokal na pamahalaan ng Tagaytay, walang anumang katotohanan ng mga balitang ito ukol sa planong pagpapasara sa parke. Ang amusement park ay nananatiling ganap na bukas sa publiko mula Lunes hanggang Biyernes mula alas
alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi at tuwing Sabado at Linggo, at mga opisyal na holiday mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Ang mga haka-haka at maling impormasyon tungkol sa pagsasaray karaniwang nagmumula lamang sa mga pansamantalang pagtigil ng operasyon ng ilang partikular na rides upang isagawang kanilang regular at taunang safety maintenance na kinakailangan sa ilalim ng batas upang mapangalagaan ang buhay ng mga tao. Ang paggawad ng opisyal na safety seal ng lokal na pamahalaan ng lungsod noong taong 2021 ay isang malino na patunay na ang pamunuan ng parke ay patuloy na sumusunod sa mga pamantayan at walang anumang intensyon ng itigil na ang kanilang operasyon sa negosyo. Ang mga ganitong uri ng chismis ay karaniwang ginagawa lamang ng mga content creators upang makakuha ng mataas na views sa kanilang mga account kahit walang sapat na ebidensya. Ang pamunuan ay naglabas din ng mga paalala sa mga publiko na huwag maniwala sa mga peking balita na kumakalat sa internet na walang lehitimong pinagmulan o dokumento. Ang malawakang persepsyon ng publiko na ang Sky Ranch Tagaytay ay unti-unti nang nalalaos ay nag-uugat sa mabilis na pagbabago ng kagustuhan at prioridad ng mga makabagong konsumidor, pati na rin sa paglitaw ng mga bagong alternatibo na pasyalan sa kalapit na mga lalawigan ng Cavite at Batangas. Noong mga unang taon ng operasyon nito mula taong 2013 hanggang 2017, ang parke ay tinuturing na isang bago at natatanging atraksyon sa paningin ng publiko, kaya naman dinaluhan nito ng tambuhalang bilang ng mga tao na nagdulot ng mataas na kita. Sa paglipas ng higit sa isang dekada ng patuloy na operasyon, ang mga tradisyonal na rides tulad ng Super Viking, Loop Roller Coaster, Grand Carousel at maging ang mismong Sky Eye ay naging masyadong pamilyar na sa mga lokal na turista na naghahanap ng bago at mas kapanapanabik na karanasan. Ang kakulangan sa mga malalaking pagbabago, transformasyon o pagdaragdag ng mga makabagong high-tech at interaktibong rides ay nagiging pangunahing dahilan upang mawalan ng interes ang mga naging suki na rito na bumalik muli. Bukod sa kakulangan ng mga bagong atraksyon at rides, ang patuloy na pagtaas na antas ng inflasyon sa Pilipinas ay mayroong napakalaking epekto sa kakayahan ng mga karaniwang pamilya na maglaan ng budget para sa kanilang paglilibang at recreation tuwing katapusan ng linggo. Ang pagbisita sa Sky Ranch Tagaytay nangangailangan ng magkakahiwalay at magkakasunod na bayad, kabilang na ang entrance fee na nagkakahalaga ng 100 pesos bawat tao, bukod pa sa hiwalay na bayad para sa parking ng sasakyan at ang bayad sa bawat sasakyang ride na naglalaro sa pagitan ng 50 hanggang 150 pesos bawat sulong karanasan sa loob ng pasilidad. Ang ganitong uri ng sitwasyong pinansyal ay nagtutulak sa mga mamimili na pili ng mga libre o mas murang alternatibong pasyalan sa lungsod. Isa pa sa itinuturing na balakid sa pamilyang Pilipino ay ang mahal na pagkain sa loob mismo ng parke. Kaya naman ang mga pamilya ay mas nagiging praktikal at pinipili na lamang magdala ng sariling pagkain sa mga libreng pampublikong pasyalan sa paligid. Sa kabila ng lahat ng mga mabibigat na hamong ito na kinakaharap ng industriya, ang pangkalahatang kalagayan ng Sky Ranch Tagaytay sa kasalukuyang merkado ng libangan sa Pilipinas ay nananatiling matatag at mayroon pa ring malaking kompetitibong bentahe. Ang amusement park ay nakikinabang ng malaki sa napakalakas na suporta sa pananalapi, marketing at pamamahala ng parent company nito, ang SM Prime Holdings Incorporated, na nagpapahintulot sa parke na makatagal sa mga panahon ng mababang kita o matinding krisis sa ekonomiya ng bansa. Upang makasabay sa mabilis na takbo ng modernong merkado, ang pamunuan ng parke patuloy na gumagamit ng mga makabagong strategiya sa marketing tulad ng pagbebenta ng mga discounted online vouchers at mga special na pakete sa pamamagitan ng SM Tickets, Klook at iba pang mga digital platforms. Sa pamamagitan ng mga online channels na ito, ang mga discounted ride all-you-can passes ay ibinebenta sa mas mababang halaga upang makuha muli ang pansin ng mga budget-conscious na manlalakbay at mga pamilya. Nadagdagan din sila ng bagong nakalang atraksyon tulad ng Royal Canaan Paw Park upang gawing pet-friendly ang buong pasilidad at makahikayat ng mga may-ari ng alagang hayop at pagnanais magpasyal kasama kanilang mga aso at pusa. Ang pakikipagtulungan sa mga kilalang brand ay nagbibigay din ng karagdagang atraksyon na hindi matatagpuan sa ibang mga traditional na amusement park sa bansa. Ang lokasyon ng parke sa itaas ng Tagaytay isa ring permanenteng bentahe sa kalikasan na hindi madaling mapantayan o magagaya ng ibang mga kakumpetensya sa industriya ng amusement park sa bansa. Habang ang mga indoor amusement centers at mga arcades sa loob ng Metro Manila ay nakakaranas ng pagsisikip at kakulangan sa sariwang hangin, ang Sky Ranch Tagaytay nag-aalok ng isang malawak, bukas at ligtas na outdoor space na mas komportable para sa mga aktibidad ng pamilya pagkatapos ng mahabang panahon ng pandemya. Ang patuloy na pagdaraos ng mga corporate events, educational field trips ng mga iba't ibang paaralan at mga malalaking family reunion ay patuloy na nagbibigay ng isang matatag at siguradong kita sa operasyon ng parke, lalo na sa tuwing peak seasons na nagsisimula mula buwan ng Nobyembre hanggang sa buwan ng Enero. Ang kakayahang pagsamahin ng komersyal na rides at ang nakare-refresh na kapaligiran ay nagbibigay sa parke ng isang natatanging tatak sa isipan ng publiko na hindi madaling mabura ng mga bagong sulpot na negosyo sa paligid. Ang kombinasyon ng magandang klima at modernong pasilidad ay nananatiling isang napakalakas na formula na patuloy na umaakit sa mga tao tuwing holiday season.
Ang Sky Ranch Tagaytay na nanatiling isang mahalagang monumentong bahagi ng makabagong kasaysayan ng libangan sa Pilipinas na patuloy na magbibigay ng saya sa mga susunod pang henerasyon ng mga pamilyang Pilipino na naghahangad ng dekalidad na oras kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan ay nagpapakita rin na ang parke ay tinuturing na isang pangunahing hiyas ng lungsod na dapat pangalagaan para sa kinabukasan ng ekonomiya. Ang pamumuhunan na ginawa ng kumpanya sa lugar na ito ay patunay ng kanilang pangmatagalang commitment sa pagpapaunlad ng pambansang industriya ng libangan.